Eto si Sir Conan PH may tanong, Doc, pwede ba ulit i-stud yung Belgian namin kahit hindi pa siya now nagkaregla? Pero yung una niyang regla is last week of May, then napastud namin, tapos kasunod yung mga comments niya, sabi niya, nag-silent heat ba or something yung aso niya later on. Anyway, no, guys, pagka hindi nag-heat ang aso, hindi po yan magpapa-stud, hindi po yan magpapapali kung gumawa kayo ng paraan para gawin yon. Wala rin po mangyayari kasi hindi pa siya nagre-release ng ova, hindi pa siya nagre-release ng mga eggs, at hindi rin po mabubuntis yung aso kahit i-insemination nyo pa yan or whatever. Ngayon naman, kung ang problema ay silent heat at duda nyo, nag-heat na pero silent heat lang, pumunta po kayo sa veterinarian ninyo para i-test po siya kung nag-heat nga ba yung aso ninyo. Malalaman ng vet ninyo through microscopic test or progesterone test kung ang aso ninyo ay nag-ovulate na or hindi pa o kailan pa siya ready or kung lipas na. Okay, so hindi po siya, ang mga dogs hindi kagaya ng mga tao na anytime pwedeng mag-copulate. Yun. At ganun din sa sa mga ibang mga animals, meron lang certain period kada month or kada taon na available sila para mag-copulate, or scientific term yun for sex. Okay, so hindi po pwede anytime or kung kailan nyo lang gusto or nagbibilang kayo ng 6 months, papastad yun na. Wala pong ganun, hindi po ganun yun. Okay, kailangan muna nag-ovulate siya. It's only twice a year ordinarily in dogs. Pagka less than 4 months yung heat, hindi rin po siya fertile heat. Okay, dapat 4 months pataas. Minsan may mga dogs na matagal mag-heat, 7 months, 8 months, kaya baka hindi nyo po kailangan na mag-worry na hindi nyo mahabol yung heat niya. Pero yun, kung nag-worry kayo, pumunta na kayo sa veterinary ninyo. And kung nagko-condition kayo ng mga female dogs ninyo for breeding, the best is give them the best nutrition na, no? Kung hindi pa kayo naka-SDN, mag-SDN po kayo, lalo na SDN 42, para po yung katawan ng aso ninyo ready for breeding, optimal yung health niya, tapos matibay yung katawan niya para mas maraming puppies lumabas, kasi syempre mas maganda yung ovulation, mas maraming eggs na mailalabas ng potential din ng nanay as a breeder, as well as yung mga magde-develop ng mga puppies ay magiging malakas at maganda, malulusog. Okay, and also tip din bago kayo mag-breed, no, maybe a few weeks lang before yung expected breeding time ninyo, i-update ninyo din yung vaccinations ng inyong mga bitches para po pagka uminom yung mga puppies later on ng colostrum, may makukuha pong mga antibodies doon from the mother. Okay, kasi meron tinatawag ng mga maternal antibodies na mainom sila from the colostrum, yung unang mga labas ng gatas ng nanay. Ayan, mapoprotektahan ng maganda yung mga puppies laban sa iba-ibang mga sakit kagaya ng parvo. Naku po. Ayan, kaya pinakamaganda, updated yung 5-in-1 niya bago nyo siya i-breed. Kasi pagka nabuntis na, pinastadyo na, huwag nyo na muna pabakunahan at maapektuhan yung mga tuta. As well as deworming, i-deworm nyo na yung mga puppies ninyo, pa-check nyo na sa vet ninyo, baka may blood parasites, etc. para talagang maganda yung breeding ninyo. Okay, quality yung magiging breeding ninyo dun sa nanay, and quality yung gatas na lalabas, quality yung puppies na mapoproduce nyo. Syempre, mas magandang benta or mas maganda yung mapoproduce ninyo mga puppies from a well-planned, well-organized breeding program. Ayan, kung may isang aso man kayo or kung may kennel kayo. And of course, no, iparegister nyo rin sa lounge@metaanimals.org ang mga binibreed ninyo para maganda, di ba? Para may records kayo at pag nagbenta kayo, legit kayo, may papers talaga, makikita talaga ng mga buyers ninyo yung itsura ng parents, grandparents, etc. Nandun lahat. Alright, so yan po. Maraming salamat sa tanong nyo, Sir Conan PH.